matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Edith, isang may-ari ng kainan dito sa Project 8, Quezon City. Dati po akong OFW pero tumigil ako dahil gusto kong masubaybayan at maalagaan ang aking kaisa-isang anak na babae. Matagal na po ako sa food business dito sa Project 8. Bukod sa kainan, nagke-catering din po ako. At alam mo ba Papa Dudut, since 2015 ay nakikinig na ako sa programa mo sa radyo at magpahanggang ngayon ay ang programa mong Barangay Love Stories ang pinakikinggan ko dito sa aming kainan. Siya nga pala nalaman ko ang tungkol sa Papa Dudut Story sa pamamagitan ng anak ko na nakasubscribe sa inyo since 2022 pa. May iba tayo, may gusto sana akong i-share sa inyo na kababalaghang naranasan ko dati. Sisimulan ko ang kwento noong dalagita pa ako. Noong mga panahong yan, ako yung tipo ng kabataan na easy-go-lucky at walang ibang iniisip kundi ang barkada, pagkain at lakwatsa. Kababae kong tao noon pero kung kumilos ako ay parang lalaking basag ulo at parang walang kinabukasan. Samantala'y hindi ko naman masasabi na sakit ako ng ulo ng mga magulang ko kasi hindi naman nila ako masyadong pinapagalitan. Kahit pa nasa lowest section ako noong high school at puro 75 ang grades ko sa card. Hindi ko alam kung nagsawa na sa akin sina mama at papa o wala na talaga silang pagmamahal sa akin. Well, baka iniiwasan na lamang siguro nilang ma-high blood dahil may 4 pa akong kapatid na matitino. Sa kabilang banda, dati akong nakatira sa Paradise Village, isang private village sa barangay Sangangdaan sa Quezon City, kung saan halos lahat ng mga nakatira ay may kaya noon sa buhay. Guarded ang subdivision at may gate bawat pasukan at labasan. Pero merong isang gate ang subdivision namin ang walang guard na nagbabantay at bukas ito sa mga taong gustong lumabas at pumasok ng subdivision. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Benefits Street at tapat mismo ng Claims Street. At sa labas ng gate ay may katabi itong malaking store noon na kung tawagin ay Aidas Mini Mart o mas kilala sa lugar namin bilang Aidas. Doon kami madalas tumambay ng mga tropa ko dahil 2 sa tropa naming babae, sina Michelle at Janet, ay nagtatrabaho doon bilang mga sales lady sa Aidas. Tandang-tanda ko pa yon. Sa tapat ng Aidas may mga malalaking flower pots kung saan ay pwedeng umupo at tumambay. Sa labas ng gate at tabi ng Aidas ay may katabi din itong mga puno. Kaya marami ang tumatambay sa lugar na yon kasi may lilim. Bukod doon ay meron ding nilagay na bubong na gawa sa tarpaulin ng Aidas na maaabot mo pag inunat mo pataas ang iyong mga kamay at napapalibutan ng hindi kataasan ng mga puno.
Samantala bukas ang IDAS mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. At kapag sarado na yung store ay madilim na sa lugar na yon at tanging yung street light sa kabilang kalye ang nagbibigay ng liwanag sa lugar na yon. Sa kabilang banda ay hilig namin ang tropa ko na tumambay sa tapat ng IDAS simula ng madaling araw. Tapos ay magpapalipas ng oras hanggang sikatan ng araw at magalmusal. Doon kami nagkwekwentuhan, nagtatawanan, nagiinuman at kung ano-ano pa. May mga rumorondang tanod ng barangay sa daan tuwing gabi pero hindi sila nangangahas na pumunta sa gawing IDAS kasi ayon sa kanila ay puno ng kababalaghan. Ayon sa mga naririnig naming kwento, ay meron daw mga maligno tulad ng kapre at engkanto ang namamahay sa mga puno sa tabi ng IDAS. Yung pinsan ko nga noong minsang sumama sa tropa ko at tumambay sa tapat ng IDAS, ay may nakita siyang gumagapang pababa ng puno na hugis tao. Pero una ulo at nakabaliktad ang katawan sa pagbaba. Kaya simula noon ay hindi na siya sumasama sa amin. Kami naman ay hindi kami naniniwala sa mga kababalaghang ganon. Kasi ilang taon na rin naman kaming tumatambay doon. Pero wala pa namang kaming nakikitang kapre o engkanto. Although paminsan-minsan ay nakakarinig kami ng mga sitsit at kaluskos. Pero hindi na namin yon pinapansin. Pero papadudot hindi ko akalain na isang gabi ay magbabago ang lahat. Yung inaakala naming kwentong barbero tungkol sa lugar na yon ay magkakatotoo na pala. 5 kaming magtotropa ang nagkikita-kita sa tapat ng IDAS. Ako sina Michelle at Janet at 2 lalaki na sina Marjun at Apollo. Habang kami ay nagkwekwentuhan ay nakakarinig kami ng parang buhos ng tubig na akala namin ay galing sa loob ng CR ng isang bahay sa katapat lang ng IDAS. Ang nasabi ko pa nga, ang tibay noon na. Alas 3 ng madaling araw tapos ang lamig-lamig ng tubig pero ligo ang trip. Nang biglang may bumato sa amin na akala ko noong una ay supot ng basura. Pero mga kinumpol at pinabilog ng mga dahon at sanga pala. Nagpanik nga kami noon kasi akala namin ay pugad yon ng hantik. Pero nang tinignan namin ng malapitan ay para lamang itong hinulmang bola pero walang laman sa loob. Nagtaka kami at tumingin kami sa paligid. Sino ang nagbato sa amin? At bakit niya kami binabato? Dahil ba sa naiingayan sa amin yung tao sa bahay? Akala namin ay okay na at babalik na sana kami sa kwentuhan nang biglang kumaluskos sa mga dahon sa ibabaw namin. Muli kaming natigilan at nagmasid sa paligid. Mamayang kaunti ay narinig namin na parang may tumalon sa puno sa tabi na mismo ng inuupahan namin. At pagkatapos ay may binato na naman pababa sa amin na akala mo ay bunga ng nyog. Sa bigat at ramdam mo talaga ang pagtama nito sa lapag. Pagkatapos ay narinig namin ang nakakakilabot at mabilis na tunog ng mahahabang kuko na gumagapang sa kahoy. Pababa sa amin ang tumigil ito. At may binato na naman na siyang nagpatakbo sa amin. Habang papalayo ako ay narinig ko pa rin ang tunog ng mahahabang kuko ng gumagapang na puno at muling pagbato na siyang nagpalingon sa akin sa kaibigan ko na hindi pala nakatakbo agad dahil hinubad niya pala ang tsinelas niya habang nagkwekwentuhan kami. Natatawa pa ako kasi sa akin nakatingin yung kaibigan ko imbis na sa tsinelas niyang hindi niya maisuot. Napatakbo na ulit ako nang maaninag kong parang may dumadapo sa tarpaulin na nagsilbing bubong noong bench na siya ring naramdaman ng kaibigan ko bago siya makatakbo. Papadudot madali kaming naglalakad ng kaibigan ko papalayo sa IDAS at ang balak namin ay iikot na lamang kami ng Benefits Street papunta sa Super Palengke at papasok kami sa main gate ng Paradise Village. Kung saan ay may gwardya tapos ay dediretso na kami sa bahay para magpalipas ng oras sa sobrang takot. Umabot kami sa kabilang dulo ng isang street dito na pag tinumbok mo ang dulo at lumiko ka sa bahay na namin
Maliwanag ang street na ito sa dami ng street lights at malapad pa. Nagulat ako nang sabihin ng kasama ko na si Michelle na may mali sa dinadaanan natin. Dahil dito, Papa Dudut, ay bumalik ang taranta sa katawan ko dahil alam kong alam niya na tama ang daan dahil dito kami sa Paradise Village lumaki. Kasabay noon ay parang may nakita akong mga taong nakasabit ng patiwarik sa mga puno malapit sa bahay namin. Kinilabutan ako kasi pakiramdam ko ay inaabangan ako ng mga ito. Kaya hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi sa bahay kahit na malapit na lamang ako. Kahit siguro kasi magpasama pa ako sa kanila kung bigla na lamang kaming lundagin na mga nilalang na yon at may gawing pang masama sa amin ay wala din silang magagawa. Kaya dahil sa takot ay hindi na ako umuwi noon sa bahay para iwasan ang mga nilalang na nasa puno. Samantala sa paglalakad namin ay tinumbok namin ang pagpunta ng simbahan sa loob ng village. Hindi ko tinanong si Michelle kung ano ang meron hanggang hindi kami umaabot ng simbahan dahil alam kong mapapatakbo ako sa takot. Tumambay muna kami noon sa isang saradong sari-sari store sa tabi ng simbahan. Dahil madilim mismo sa parteng simbahan ay napagpasyahan namin na antayin mag 4 a.m. bago kami umalis ulit. At habang nagpapalipas ng oras ay tinanong ko na kay Michelle kung bakit kutob niya mali yung daan namin kanina. Ang kwento niya habang tinutumbok daw namin yung kalsada na isang diretsyo papunta sa amin ay may nakita siyang mabilis na tumawid sa kalsada sa isa sa mga pinakamalayong street light mula sa amin. Ang nasabi niya lang na mali yung daan dahil after 2 to 3 seconds daw. Tumawid daw ito pabalik at iilang street light na lamang ang distansya mula sa amin. Hindi daw ito mukhang aso, parang deformed na tao daw na nakagapang at itim na itim ang balat. Ang nakita niya na mabilis na papunta sa amin. Sa takot ko sa kwento niya ay sinabi ko na 4:30 na kami maglakad pabalik, Papa Dudut. So eto 4:30 na, ang balak namin ay maglalakad kami pabalik sa tinatambayan namin. Dahil sabi namin may liwanag na noon pagdating namin. Habang naglalakad kami sa tapat ng simbahan ay bigla akong nakaamoy ng bulaklak. Sobrang bango talaga nito at akalain mo na napapalibutan ka ng bulaklak. Nang maamoy ko ang mga bulaklak ay unti-unti na akong kumalma dahil iniisip ko si Mama Mary. Yon, pinaalam sa amin na safe na kami. Maya-maya pa ay biglang may iniwasan ng kaibigan ko na parang may bumangga sa balikat niya. Sabi niya ay may nakita siyang babae na nakaputi sa kabilang side ng kalsada nang bigla itong tumawid. Iwas daw sana siya nang biglang tumagos lang daw ang babae sa balikat niya at paglingon niya ay wala na ito. Hindi daw nakakatakot ang itsura ng babae at parang nagbigay ginhawa din daw ang presensya niya sa nararamdaman niyang takot. May liwanag na nang makabalik kami sa tinatambayan namin sa tapat ng IDAS at nakita namin na may mga street sweepers na mula sa barangay ang naglilinis doon. Kaya nagpasya na lamang kaming magkanya-kanya ng uwi. Pag uwi ko sa bahay ay nadatnang ko si Papa na naghahanda na para pumasok sa trabaho habang si Mama ay nagluluto ng mga almusal para sa mga kapatid kong papasok ng umaga. Meanwhile, hapon pa ang pasok ko sa school. Kaya may oras pa ako para matulog. Saan ka na naman tumambay ha, Edith? Kumpronta sa akin ni Mama, halatang galit ito. Pero agad siyang sinaway ni Papa. Mila, umagang umaga, magbubunga ka na naman. Baka makastorbo kayo sa kapitbahay. May mga natutulog pa. Aniya. Hindi ko pwedeng hayaan na lang ang ginagawa ni Edith. Abay ka, babaeng tao niyan. Nasa lansangan kapag gabi. Ano na lang ang iisipin ng mga taong makakakita sa anak natin na nasa labas ng 10 oras ng gabi? Baka isipin nila ay pokpok ang anak natin. Walang prenong wika pa ni Mama. Ma, dyan lang po ako tumambay sa tapat ng IDAS at wag po kayong mag-alala. 2 lalaki lang ang kasama namin, sina Michelle at Janet. Paliwanag ko naman sa aking ina. Kahit sino pa ang kasama mo, delikado kung pag-alagala ka sa labas tuwing gabi. Paano na lamang kung may mangyaring masama sa iyo? Ma-rape ka,
makursunadahan kayo ng mga adik. Sa palagay mo ay may pagtatanggol ka ng mga kasamahan mo sakaling magkagipitan? Hindi syempre uunahin nilang iligtas sa mga sarili nila. Wika ni Mama sa akin. Sa kabilang banda ay hindi ko pansin ang mga sinasabi ni Mama dahil bukod sa inaantok na ako ay nasa iba ang isipan ko. Hindi ko makalimutan yung kababalaghang nangyari sa amin ng gabing yon. Tapos doon pa kayo tumatambay sa tapat ng Aidas? Alam niyo ba maraming maligno ang lugar na yon? Pagpapatuloy pa ni Mama. Sa puntong yon ay nakuha na niya ang atensyon ko. Maraming na aksidenteng mga jeep sa lugar na yon kasi kwento ng mga nabibiktimang driver. May nakikita raw silang tumatawid na kapre o white lady sa daanan. Tapos nawawalan sila ng preno at madalas yung tinutumbok ng sasakyan nila ay yung Aidas kasi pababa yung daanan. At hindi lang sa Aidas may nagpapakitang mga multo, kapre, white lady kundi sa buong village natin, ang sabi pa ni Mama. Nakatingin lamang ako sa kanya noon habang inaalala yung mga nangyari sa akin. Hindi ko maiwasang kilabutan lalo na yung nakita kong malapit sa bahay namin. Ma, sa totoo lang ay uuwi na po sana ako kaninang madaling araw. Kaso may nakita po ako mga tao na nasa puno sa harapan ng gate natin. Kinilabutan ako kasi para silang nakabitin ng patiwarik. Natakot po ako kaya nagpalipas na lamang kami ng mga kasamahan ko doon sa sari-sari store malapit sa may simbahan. Kwento ko naman. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Kung ipagpapatuloy mo yan ay mapaglalaroan ka talaga ng mga malignong nakatira dito sa Paradise Village. Ang sabi pa ni Mama sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako sumasama pa sa mga katropa ko na tumambay sa tapat ng Aidas. Hindi na rin ako nagpapaabot ng gabi. Pag-uwi ko galing ng school ay diretso na agad ako sa bahay. Nagtaka yung mga katropa ko at sinasabi ko na lamang sa kanila na madali akong antukin at hindi na ako tatagal pa sa pagpupuyat. Kapag may roong kaming gagawing magtotropa, sa umaga namin ginagawa at kapag Sabado o Linggo naman ay sa hapon kami nagbabonding. Samantala ay marami pa kaming mga naranasang kababalaghan noon sa lugar namin. Una na dyan sa bahay ng tropa kong si Mikey. Isang Sabado habang nasa second floor kami, sa kwarto ni Mikey sa may terrace, nagiinuman kaming anim na magtotropa. Wala sila Michelle at Janet noon dahil oras ng trabaho nila sa Aidas. Nagiinuman kaming anim sa kwarto nang maisipan kong manigarilyo at para hindi mausok ay lumabas ako at tumambay sa terrace. Ako lang mag-isa noon, Papa Dudut, dahil wala pa sa mood ang mga katropa kong manigarilyo ng mga sandaling yon. So yun na nga, habang naninigarilyo ako ay napatingin ako sa ibaba. Sa kalye katapat ng isang bakanteng lote. Doon ay nakita kong may nakatayong matandang babae na nakaitim at nakabelo. Nung unay hindi ko yon pinapansin pero nang muli akong mapatingin sa kanya, wala na siyang belo at nakita ko ang nakakatakot niyang itsura. Itim ang kanyang balat dahil siguro'y mabalahibo. At kahit malayo ay kitang-kita ko na pula ang kanyang mga mata. Dahil sa takot ay bigla akong napaatras. Pero Papa Dudut ay laking gulat ko nang biglang may tumulak sa akin na malakas. Napasubsob tuloy ako sa terrace at nabitawan ko yung sigarilyong hawak ko. Paglingon ko kung sino yung tumulak sa akin ay lalo akong natakot. Kasi walang tao sa terrace maliban sa akin. Yung mga katropa ko ay tawanan ng tawanan sa loob ng kwarto. Pinagpawisan ako ng malagkit dahil sa takot. Muntik na kasi akong mahulog noon at kung sakali mang nahulog nga ako sa terrace, ang babagsakan ko ay ang mga tusok-tusok na grills sa bakod. Binalikan ko ng tingin yung matandang babae na nasa ibaba pero wala na ito. Hindi ko naman maiwasang maiyak dahil muntik na akong kunin ni kamatayan ng araw na yon, Papa Dudut. At dahil sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut, ay binawas-bawasan ko na ang pag-inom at paninigarilyo kasama ng mga tropa ko. Naisip ko kasi na baka senyales na ito para tumigil na ako sa pagbubulakbol at sa halip ay magbalik loob ako sa aking pamilya. Kaya simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako sumasama sa mga tropa ko na nagdadahilan na lamang ako sa kanila
na masakit ang tiyan ko o di kaya ay nahihilo kapag inaaya nila ako. Hanggang sa dumating ang panahon na nakalimutan ko na ang magbarkada at sa halip ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral at syempre sa pamilya ko. Nagulat pa nga sina mama at papa kasi tinigilan ko ang bisyo ng alak at barkada. Although hindi ako tumigil sa paninigarilyo dahil nahirapan ako. Ganun pa man ay natuwa na rin sa akin ang mga magulang ko kasi lagi ko na silang kasama at kabanding. At tumagal yon hanggang sa tumanda na ako at mag-asawa. Lumipas sa mga taon, nagtrabaho ako bilang cook sa isang pamilyang Arabo sa Saudi. Doon na rin ako nakapag-asawa at nagkaroon kami ng anak. Year 2015, noong 8 taong gulang na ang anak ko ay isang malungkot na balita ang nakarating sa akin. Namatay po si Papa sa edad na 68. Tapos ilang araw lang ang lumipas ay sumunod si Mama na sumakabilang buhay sa edad na 65. Hanggang sa nabalitaan ko na lang din sa pinsan ko na sa akin pala pinamana ng mga magulang ko ang bahay namin sa Paradise Village. Dahil naman sa may sapat na kaming ipon ay nagkasundo na kami ng asawa ko na umuwi na ng Pilipinas at pag-uwi namin sa Project 8. Nagulat kami sa mga pagbabagong nakita namin. Nawala na yung super palengke at napalitan na ito ng malaking yellow grocery. Marami na rin bagong tayong establishmento. Nawala na rin yung IDAS pero yung mismong store building ay hinati sa maraming stalls. May mga karinderya, tindahan ng gulay at prutas. May buko juice stall at iba pa. Nang pumasok naman kami sa Paradise Village, malalaking bahay na rin ang nakatayo sa loob. May mga artista na rin nakatira doon tulad ni John Sweet Lapus. Pero papadudot naroroon pa rin yung eerie atmosphere ng paligid. At pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko ay masaya ang asawa at anak ko dahil nagustuhan nila ang bahay dahil maaliwalas daw ito. Maliwanag at maganda ang aura. Papadudot doon kami tumira ng pamilya ko since wala naman akong bad memories or na-experience na kababalaghan sa loob ng bahay namin. Pero pinapaalalahanan ko noon ang asawa at anak ko tungkol sa kababalaghang nangyayari sa Paradise Village. Nangako naman sila na mag-iingat sila kapag nasa labas. Hindi nagtagal ay nagkatrabaho ang asawa ko sa isang restaurant sa isang mall sa North EDSA. Habang ang anak ko ay nag-aral noon sa isang private school malapit sa Road 20 Project 8. Siyempre madalas ay ako lang mag-isa sa bahay. Pero ewan ko ba papadudot kasi napansin ko na simula nung mamatay ang mga magulang ko ay parang nagiba na ang pakiramdam ko sa bahay. Hindi na siya katulad noong dati na masaya. Siya nga pala habang nasa trabaho ang asawa ko at nasa eskwelahan ang anak ko, ako naman ay inaasikaso ko ang negosyo ko na binalot na ulam at nilalako ko po ito sa mga empleyado ng barangay. Sa mga empleyado ng factory at insurance street at mga tauhan ng katayan ng baboy at maging sa Dalsol Street. Pero isang araw ay hindi ako nakapaglako kasi malakas ang ulan. Kaya nagtinda na lamang ako sa tapat ng bahay namin kung saan ay may nakatayong tent na mula sa barangay pero matagal nang hindi naaalis. Hanggang sa bigla na lamang nagpatay sindi ang kuryente sa loob ng bahay. Kaya inis na inis ako dahil hindi pa ako nakakapagsara ng tindahan ko. Pero lumakas noon ang ulan kaya napilitan na akong pumasok sa loob ng bahay. Dala ko ang mga binalot na ulam. Habang inaayos ko yung mga hindi pa nabentang binalot na ulam ay bigla na namang namatay ang kuryente. Kaya nagsindi lamang ako ng kandila para may liwanag ako kahit papaano. Hanggang sa may naramdaman akong mga nakatingin sa akin mula sa likod. Matapang akong tao pero parang nawala yung tapang ko na lingunin kung sino o ano yung nakatingin sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin at pinagpatuloy ang ginawa ko. Napabaling ang tingin ko sa lugar kung saan ay nakapwesto yung kung sino o kung ano man ang nakatingin sa akin. At sa gulat ko ay hindi ito tao. Nakakatakot ang itsura niya, sobra. Nakahinga lang ako ng maluwag nang biglang sumindi na ulit ang kuryente. Sana naman ay hindi na mamatay ulit ang kuryente, ang sabi ko pa sa sarili ko.
Pagkatapos noon ay kumuha lang ako ng bihisan ko sa kwarto ko at pumunta sa banyo para maligo. May dala pa rin akong kandila sa banyo kung sakaling mamatay na naman ang kuryente. At hindi nga ako nagkamali dahil noong patapos na akong maligo ay bigla na namang namatay ang kuryente. Buti na lamang at patapos na ako dahil naramdaman ko na naman yung nilalang na nakatingin sa akin. Nagmadali na akong maligo at magbihis, saka ako tumakbo paakyat sa kwarto ko. Nagpatuyo na lamang ako ng buhok ko at nahiga na para maidlip muna. Inisip ko na lamang na baka pagod lang ako kaya ako naghahalucinate na meron akong nakitang nakatingin sa akin. Natatandaan ko na nakikinig pa nga ako ng radyo sa iyo, Papa Dudut, habang nakahiga ako sa kama. Tumagilid ako at tumarap sa dingding dahil sa pakiramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko pa rin pinapatay ang apoy sa kandila para may liwanag pa rin ako dahil mukhang hindi na babalik ang kuryente. Nakakatulog na ako nang maramdaman kong may yumayapos sa braso ko. Unti-unti kong minulat ang mata ko at tinignan kung kaninong kamay ang nakayakap sa akin. Maitim na mga kamay. Matutulis at mahahabang mga kuko ang nakita kong nakayakap sa akin. Biglang nanginig ang buong katawan ko at unti-unting tumingin sa uluhan ko. Napapikit ako habang nagsisigaw nang makita ko kung ano ang klaseng nilalang ang nakayakap sa akin. Pagdilat ko ay maliwanag na may kuryente na ulit at wala na yung maligno. Oo, Papa Dudut, maligno po ang nakita ko. Isang nilalang na sobrang itim. May mahahaba at matutulis na mga daliri at kuko. Nakatayong mga buhok at hindi ko ma-explain kung anong mukha ang meron siya. Basta sobrang pangit at nakakatakot. Sobrang pula ng mga mata. Hindi na ako makatulog dahil doon. Mabuti na lamang at hindi na ulit namatay ang kuryente at tumigil na din ang pag-ulan. Pero yung panginginig ng katawan ko ay hindi pa rin nawawala. Kaya kahit na lumabas ako ng bahay para sunduin na sa eskwelahan ng anak ko, hindi ko maitago ang panginginig ng katawan ko. Marami akong naiisip ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Alam ko namang walang multo sa bahay namin pero nang araw na yon, dahil nga sa malakas ang ulan ay baka sumilong yung maligno sa loob ng bahay namin dahil ayaw niyang mabasa ng ulan. Sinikap ko talagang burahin sa isipan ko ang itsura niya pero hindi ko talaga magawa ng mga oras na yon. Nagtaka na nga sa akin yung anak ko at nagtanong kung okay ba ako. Siyempre sinabi kong okay, pero deep inside ay nanginginig pa rin ako sa takot noon. Kinagabihan sinabi ko yon sa asawa ko at nagpasya na kami na lilipat na lamang kami ng bahay. Buti na lamang at merong apartment for rent sa Premium Street malapit sa simbahan kaya doon na kami tumira. Malayo ito sa Paradise Village at sa awa naman ng Panginoon ay hindi haunted house ang natirhan namin. At yun nga, Papa Dudut, dito na kami tumira from 2015 hanggang sa ngayon. May negosyo na rin kaming kainan kung saan kami ng asawa ko ang nagluluto. Umuupa kami ng pwesto malapit sa tapat ng Yellow Grocery na dating super palengke. Bukod sa amin ang asawa ko ay nag-hire kami ng 3 babaeng tendera waitress. Maayos naman ang negosyo at palagi kami nakatutok sa inyong programa sa radyo at sa YouTube. Papa Dudut, ito ang tunay na karanasang gusto kong i-share sa inyo. Hindi naman ako nagsisisi sa mga na-experience kong kababalaghan kasi somewhat nakatulong pa ito sa akin dati. Kung hindi dahil sa na-experience ko ay baka napariwara na ako bilang teenager noon. Pero syempre mas mainam pa rin na mabuhay ng tahimik at walang takot sa dibdib. Muli thank you in advance at magandang araw po. Lubos na gumagalang, Edith. Maraming salamat Edith sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Sa mga nakatira sa mga lugar na pinamamahayan ng mga multo at iba pang mga nilalang na hindi nakikita. Hanggat maaari ay huwag kayong magsakripisyo o manghinayang. Kung sa ikakapanatag ng kalooban ninyo ay huwag na kayong magdalawang isip na lumapit at umalis sa lugar na yon. Isipin nyo na para ito sa inyong mental health. Kung patuloy kayong makaka-experience ng kababalaghan at palagi kayong natatakot, ang ending ay baka mabaliw kayo o magkasakit sa puso. Hayaan ninyong i-enjoy nila ang katahimikang gusto nila, habang kayo naman ay mabuhay ng walang worries na iniisip.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa